guys, welcome back for another free time vlog. This is Dave again. Ayan, so kakakain ko lang, medyo busog guys. Yung basa-basa pa. Ayan, so let's go ahead and proceed with our content for today. At ang content? Ba't nabubulol ako parati guys? Kailangan ko mag-practice na magsalita dahil nabubulol ako. You have to practice talking. Ang content natin for today is another Learn YouTube. At ang topic is, nasan na? Storytelling for retention. Okay, so kanina nag-video tayo. Ang title is Hook, wherein ano yung mga pwede natin gawin para ma-hook yung mga audience natin or mga viewers natin. Audience ako ng audience, viewers nga, di ba? Yun, mga viewers natin dun pala sa first 10 seconds ng video natin. Kailangan ma-hook na sila dun para magtuloy-tuloy yung panonood nila. Yun yung last video ko kanina. Now, ang video natin ngayon is storytelling. How to use storytelling to boost viewer retention. To boost viewer retention. Ayan. Okay, so let's start. Bakit ang mga viewers natin nagda-drop off dun pa lang sa early portion ng videos natin? Like for example, 1 minute, 2 minutes, 10 seconds, maalis na kagad sila. Makikita mo yun sa retention natin, sa analytics. Tawag is retention. So, makita mo yung mga viewers nag-view ng ganon, first 1 minute or first 10 seconds, tapos nag-drop kagad. Ibig sabihin, nawala sila, umalis sila after 10 seconds or 1 minute. So, yun yung retention. Kapag tinapos nila ang video, marami sa mga viewers mo is tinapos yung video mo, diretso lang yun. Hanggang dun sa kung gaano katagal yung video mo. For example, 15 minutes. Makita mo, diretso yung gano'n, 15 minutes. Tapos dun pa lang sila nag-drop sa bandang huli ng video mo. Pero kapag minsan, madalas, ayun, meron mga viewers na 2 minutes lang, 1 minute lang, ibig sabihin, hindi sila interested dun sa video mo. Hindi pong gano'n. Kaya meron tayong video for hook, which is kanina, at itong storytelling video. So, ayun. Sabi dito, many viewers click away in the first few seconds because there's no emotional hook, which is yung video natin kanina. Random facts or plain intros don't build interest. Ibig sabihin, yung mga pinagsasabi mo o yung intro mo, hindi ganun kaaya-aya, hindi ganun ka-interesting para mag-retain or mag-stay yung mga viewers mo sa panonood. Diba? Ayun. The power of storytelling. So, ito na, storytelling. Sabi dito, stories create emotional connection. When viewers relate to struggle, journey, or goal, they stay longer to see what happens next. Kung mapapansin nyo yung mga, hindi ko alam kung sa Pilipinas ginagawa nila ito, pero like sinabi ko dun sa unang video ko kanina, ito kasing research na to, usually sa research results sa US, naka-base sa US. So, working naman sa kanila yung mga strategies na ganito. Ewan ko lang dito sa Pilipinas, no? Pero siguro applicable naman sa atin dito. Pwede naman nating i-try, di ba? Ayun, sabi dito, kapag dun pa lang sa first 10 seconds or starting ng video mo, nakakonect ka na sa viewers mo, ang mga viewers mo magsistay yan. Bakit? Kasi interesado sila dun sa mga sinasabi mo, sa susunod na mangyayari, sa susunod na sasabihin mo, o kung ano man strategy yung pinili mo dun sa specific video na yon. For example, how to. Sa first video mo, binanggit mo at in-explain mo kung ano yung how na content mo for this video. Diba? How? Like for example, how to manage stress. Naisip ko lang yan guys. Pumasok lang sa isip ko pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko about how to manage stress. Ayun. So, syempre, maraming tao na stress guys. Hindi lang sa bahay-bahay, meron din sa work, di ba? Isipin mo yon. Nasa bahay ka na, stress ka na, tapos nag-work ka pa, stress ka lalo, no? Mahirap yun kasi yung focus mo medyo mawawala kapag stress ka. Ang solution doon, syempre pahinga. Aabangan nila yung resolution mo para doon sa stress na yon. Di ba? Para matanggal yung stress na yon. So, pag binanggit mo yung banda doon sa may mid-part, explanation ng mid-part ng video mo, at saka doon sa last part, ihintayin nila yon. Siyempre, matatapos nila yung video mo. Yung retention mo, maganda. Straight na gano'n. Diba? Ayun. So, siyempre, kung
stress dun sa sinabi mo, how to remove stress or how to manage stress, sinabi mo resolution, pinanood nila doon, yun na yun. Okay na yung retention mo, maganda na yung na retention mo. Pag check mo sa analytics mo, diretso siya. Diba? Ganun ka powerful yung storytelling. Siyempre, hindi mo lang naman sasabihin na pag kunwari sinabi mo how to manage stress sa una, hindi mo lang sasabihin na mag-take off ka, mag-vacation ka. Hindi lang ganun. Siyempre, magkukwento ka. Yun ang power ng storytelling. Diba? Yung mga viewers mo nun, siyempre, nakikinig sa kwento mo at nakaka-connect sila sa'yo. Magko-connect yung isip nila, yung focus nila sa'yo, sinasabi mo, and then, in the long run, pag natapos nila yung video mo, which is good for you, good for them din. Kasi meron silang way para alam na nila kung gagawin nila kung sakasakali nagkaroon sila ng issue sa stress. Diba? Yun. So, yun yung power of storytelling. Start with relatable problem. Yun, parang yung nga, how to manage ang problem mo is stress. Diba? Ang sabi dito, start with the relatable problem. Open your video with situation your audience often faces. It builds curiosity. What happened next is a natural question in the mind of the viewer. So yun, diba? So hindi lang tanong yon. Siyempre, i-discuss mo yung feeling na sobrang stress ka, na nasa bahay ka, nasa-stress ka, ang dami-daming hospital na problema sa bahay, tapos mag-work ka pa, napakahirap mag-focus kasi iniisip mo yung nasa bahay mo at nasa-stress ka sa mga katrabaho mo kung ano-ano sinasabi pati sa boss mo, di ba? O yung tipong ganon. O ngayon, kukwento mo yun, i-elaborate mo para humaba yung video mo, charot. Hindi, kukwento mo dahil kailangan nila maintindihan kung anong, at saan nanggagaling yung stress mo, anong klaseng stress yan, di ba? Yung tipong ganon. And then, on the latter part, sasabihin mo ngayon yung solution mo. Mag-take off ka. Diba? Mag-rest day ka, mag-vacation ka, yung tipong gano'n. Kailangan mo yun para sa sarili mo, hindi para sa iba. Or syempre, magkakaroon din ng advantage din sa kanila yon sa ibang tao kasi hindi ka nila nakikita ang stress, hindi ka na nagugulo. Ibig sabihin yung work mo, kung sa work man yan, perfect ang pagtatrabaho mo dahil kalmado ka, wala ka masyadong iisip, nakafocus ka sa work mo. Pag nasa bahay ka, tahimik ka, diba? Nabibigyan mo ng solusyon yung mga klaseng problema man sa bahay niyo kung meron ang problema. Tipong ganon. Diba? Siyempre, i-elaborate mo yan, bibigyan mo ng kwento, mali yung sinabi ko, hindi mo bibigyan ng kwento, ikakwento mo. Pero yung storytelling kasi parang ganon ang meaning, no? Parang bibigyan mo ng kwento. Pwede mo na rin ganunin para naman magkaroon ng laman yung content mo. Hindi naman pwedeng how to, tapos solution, ganun lang. Wala naman 2 seconds yan. Paano na lang ang content mo? Siyempre, ikukwento mo, di ba? I-elaborate mo kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung problema, bakit ganyan, bakit ganito. Tapos, anong effect kapag totoo nga nag-vacation ka, makiklear ang mind mo, magkakaroon ka ng mababawas yung unwinding, kumbaga, di ba? Mababawas yung stress mo, pansamantala, makakapag-isip-isip ka, makakapag-muni-muni ka kung anong pwedeng gawin para mawala yung stress mo na yan. Ito yung ganun, di ba? So, yun. So, pag nagkwento ka, nakaka-relate yung mga audience mo. Yun yung number 3, which is start with relatable problem. Problem pa lang yun. And then number 4, introduce a clear goal or conflict. Yun. So, bukod sa start with the relatable problem or relatable problem. Kung tama ba pronunciation ko, bahala na kayo. Mag-i-introduce ka ng clear goal or conflict. Sabi dito, a good story has tension. Let your audience know what's at stake early on. It makes them invest emotionally and want to see the resolution. Ayun, sa pagsustorytelling mo, sa way na pagsustorytelling mo, kapag ang storytelling mo is napakaganda, yun na nagigets nila, kumbaga, di ba? Ayun nga, ganyan din ako. Feeling ko, dapat kong panoorin to kasi makakatulong talaga sa akin. Ano nga kaya yung resolution ni Dave dito sa stress management na to? Tipong ganon, di ba? Ayun. So, ayun. So, number 4 yun. And then number 5, use structure. Setup, struggle, solution. Ayun. So, strategy yun. Setup, struggle, solution. This simply storytelling arc keeps viewers engaged. They want to see how things go from bad to better. Ayun. So, syempre, sinabi mo yung problema mo.
Sinabi mo kung gaano kahirap yung problema niyan. Kung saan ka man lugar nang galing, kung saan ka man papunta, andun pa natin yung stress. Tapos dagdag ng dagdag kasi hindi nawawala, hindi mo inaalis, di ba? Yun yung struggle, di ba? Kinuwento mo. Yung siyempre, yung audience mo, mauhook yung mga yan. Kung pa lang sa tanong na paano i-manage ang stress, bakit ka na-stress? Anong klaseng stress yan? Mauhook na yung mga yan. Bakit nga ba na-stress si Diva? Ganun. Ba't pareho kami yung tipong ganun? Tapos, ano bang ginawa niya? Tipong ganun, di ba? Tapos, sa badlang last part, solution mo, which is solution. Sabi dito, ang strategy is setup, struggle, solution. So, pag nakumpleto mo yung strategy na yon, sigurado mauhook yung mga viewers mo. Magre-retain sila at hindi sila kagad mawawala. Kumbaga, may connection between the vlogger and the audiences or the viewers. Diba? And the number 6, don't wait too long for the payoff. Even if you're telling a story, give mini payoffs or lessons along the way. Keep momentum by rewarding curiosity. Yun. So, yun na yun, guys. So, hindi lang siya, syempre, hindi, bukod dun sa sagot mo na mag-day off ka o mag-vacation ka, paunti-unti, binibigyan mo ng hint kung anong pwede nilang gawin na adjustment. Diba? Yung pinaka-general na buo, day off yung sagot. Diba? Pero dun sa solution nyo, dun sa bahay pa lang na problema, dun sa ganyan pa lang na problema, unti-unti magbibigay ka ng mga ng ways na para hindi sila masyado mag-isip. Kasi yun lang naman talaga yung yung stress na yan. Pag hindi hininto mo na yan, pinutol mo na yung stress na yan, meaning kasi nasa isip yun, guys eh. Kapag hindi mo na inisip yan, yung stress na yan, gumawa ka lang ng bagay na gusto mong gawin, napuputol yun. Hindi ka na mas-stress. Diba? Ayun, yung mga simpleng ganon, tapos dagdagan mo ng mga kunwari, sabi ni ganyan. Yung mga wisdom messages coming from great people. Yun, mag-insert pa unti-unti, di ba? Hanggang dun sa dulo na sabihin nyo, finally, mag-vacation kayo kasi kailangan nyo mag-vacation para ma-unwind, mawala yung stress nyo, magbigyan ng oras yung sarili nyo na mawala yung mga yan, pansamantala, at dun sa time na wala na yan, peaceful ka, makakapag-isip ka lalo ng tama, makagawa ka ng resolution mo na pwede mong gawin para hindi ka masyado ma-stress or kung ano mang problema yan, nabibigyan ng solusyon kapag nawawalan ka ng iniisip. Mga tipong ganun. And then, use visual sound to support the story. Ayun, hindi ako marunong ganito kasi guys eh. Sa akin, simple lang. Discussion lang, tapos background music. Ganun lang siya. Tapos zoom. Zoom in, zoom out. Ganun lang ang sa akin guys. Wala pa akong editor kasi hindi ko pa kaya mag-hire ng editor. I'm not sure kung magagawa ko mag-hire ng editor. But yeah, yun. So, kung gusto nyong matutong mag-edit naman, you can watch other videos. Tingnan nyo kung paano nila ginawa. Ang galing nito, ganyan ang ginawa niya. Biglang uminto yung oras, tapos nag-slow mo yung ganyan. Mga ganong effects. Kasi malaki rin na nagagawa nun. Nakaka-hook din yun sa mga viewers natin. Okay? And then, what else? Close with the strong takeaways. End your story with lesson or insight. This gives your viewer value and encourages them to return for more content. Ayun. So, syempre, yung final message nyo, kumbaga, sa dulo, sasabihin niya, yung napakagandang mensahe para sa kanila. Tipong, kung na-hook na sila, dahil natatapos na yung video, talagang ini-invest nila yung emotions nila sa'yo dahil sa napakagandang video na ginawa mo. Siyempre, magbibitaw ka ng magandang message sa dulo. Diba? Yun. Kapag na-take na nila yon at kung nakakaiyak man yung video mo, for example, diba? Tapos sila rin, naluha-luha, naiyak-iyak din, diba? O yun, ibig sabihin, napaka-connect na connect talaga kasi pati sila umiiyak na rin. Tapos, yung idea nila na panonoorin ko pa rin si Dim. Ang galing niya magsalita, ang galing niya ang ganda-ganda ng sinabi niya, ang ganda-ganda ng message niya. Next video niya panonoorin ko ulit. Hindi pong ganun, di ba? Yun. So, yun sinasabi dito, strong takeaway. Tapos, ang sabi pa dito, bonus tip, make your viewers the hero. Ayun. So, ayun.
So, pwede mong, kunyari ako, ang content ko, gagawin ko sa lang reason, gagawin ko kayong reason kung bakit ako nagko-content. Malaking bagay po ang aking pagko-content dahil sa inyo, kung wala kayo, wala po ako dito. Unang-una, hindi ako maliligaw sa mga bagay-bagay na masamang naiisip ko sa daily lives ko, di ba? Nagkakaroon ako ng time para gumawa ng mga content, kung mag-curate ng content, dahil po yan sa inyo. Ayun, yung mga tipong ganun, ginagawa nyo silang hero. You're not making it para lang sa video, but you're telling them the truth. Okay? Baka mamaya kasi isipin nyo, ay, for the sake of the content lang, yung tipong ganun. Hindi naman. Sabihin nyo lang yung totoo. Pero malaking bagay kasi yung ganun nga. Yung ginagawa nyo, yung sila yung i-relate nyo sila sa video yung ginagawa nyo. Yung tipong ganun. Ayun. So, that's the last part of our video. Thank you so much for watching, guys. Hopefully, panoorin niyo pa yung other videos ko. Marami tayong matutunan. Marami pa akong topics na pwedeng i-discuss about YouTube. Itong category na to, Learn YouTube, na nasa playlist ko yan. You can always watch them. Marami po tayong dyan. Kung gusto niyo mag-vlog, guys, please do so. Mag-vlog kayo. Bukod sa extra kita yan kapag na-monetize na kayo, ito po yung magandang kampalipas ng oras kasi tayo ay nagki-create. Kapag tayo ay nagki-create, means yung isip natin ay maganda ang pupuntahan. Di po tayo maliligaw, di tayo nag-iisip ng negative, tayo ay gumagawa ng gumagawa. Okay, till next time, guys. Bye!